Ipinapatawag po kayo ng chairman. Tinanguan lang ni Oscar ang babae at saka binitawan ng hawak na pen. Ayaw niyang paghintayin ng Ginoo, lalo na't first time siya nitong pinatawag mula nang magtrabaho siya roon. Ngumiti si Michael nang pumasok na sa opisina niya si Oscar. Maupo ka, iho. Maraming salamat po. Tungkol po saan ang pag-uusapan at pinatawag niyo ako? Magalang niyang tanong sa Ginoo pagkaupo sa upuan. Gusto kong maging honest ka sa akin tungkol sa panganay kong anak. Formal na tura ni Michael at matamang pinagmasdan si Oscar. Sinalubong ni Oscar ang nang-aarok na tingin ng Ginoo. Hindi po ako agree sa arranged marriage. Hindi dahil ayaw ko sa inyong anak. Matapat niyang amin sa Ginoo. Napabuntong hininga si Michael. Bago ang lahat gusto kong malaman mong hindi ko kasalanan kung bakit naipagbuntis ka. Ang iyong ina noon at nasira ang buhay. Alam kong pinabayaan ka niya noon kaya naintindihan ko kung nagtatanim ka rin ng galit sa mga taong involved. Hindi ko pa po iniisip na kasalanan niyo kung anong naging buhay ko po. Putol niya sa pagsasalita ng Ginoo. Alam kong lahat at walang inilihim sa akin si Lola Karina. Pero gusto kong malaman kung bakit kayo pumapayag sa kagustuhan ng aking ama. Ngayong malaki ang kasalanang nagawa niya noon sa inyo. Napangiti si Michael at humanga sa binata. Hindi ito narrow-minded, katulad sa mga magulang nito. Hanga din siya sa katapatan nito ngayon at naisip pang maari itong gamitin ni Eddie upang makaganti sa kanya. Dahil alam kong iba ka sa kanila. Kahit alam kong wala akong kasalanan, hindi ko gusto ang nangyari sa buhay mo. Ito lang ang maitutulong ko sa'yo upang makalaya ka sa mga magulang at magkaroon ng sariling buhay. Gulat na napatitig si Oscar sa Ginoo. Hindi niya inaasahan ang mga naisip nito. Pumalatak siya sa isipan. Buong akala niya ay malas niya dahil parehong ayaw sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi niya lubos na isip na may nagmamalasakit sa kanya at ang tao pang hindi niya kadugo. Kilala ko ang iyong ama. Pumayag ako sa kasunduan upang tulungan ka niya. Lalo na ang iyong abuela. Umangat ang isang sulok ng labi ni Oscar. Pero hindi magawang bigkasin ang laman ng isipan. Ang bait ng Ginoo at hindi niya deserve na mapabilang sa angkan nito. Ayaw ko pong samantalahin ang inyong kabaitan, sir. Maraming salamat at alam kong gusto mo ako para sa inyong anak. Pero sorry, ayaw ko pong matali sa isang relasyon dahil lamang sa isang kasunduan. Ayaw ko pong magkaroon ng batang katulad ko noon balang araw. Muling napangiti si Michael at tumayo bago humarap sa malaking glass window. Maaari ko bang malaman ang iba pang dahilan kung bakit ayaw mo maging asawang anak ko? Humakbang si Oscar palapit sa bintana at ginayang Ginoo na nakaharap doon at tinanaw ang mga building sa paligid. Ipinamulsa niya ang mga kamay sa magkabilang pocket ng suot na trouser bago sumagot sa Ginoo. May ibang babae na akong pinangako ang babalikan. Ilang minuto ring natahimik si Michael. Alam mo may special na pagtingin sa iyong anak ko. I'm sorry sir, hindi ako ang tamang lalaki sa anak niyo. Pero sinisiguro kong hindi masasaktan ng anak ninyo sa pagtanggi ko na pakasalan siya. Dahil pagtingin bilang kapatid lamang ang nadarama niya para sa akin. Pumalatak sa isipan si Michael. Mukhang matatalo pa siya sa kanyang pinsan. Napalunok siya ng sariling laway bago nagtanong muli. Maaari ko bang malaman kung sinong babaeng nakabihag sa puso mo? Inalis ni Oscar ang mga kamay mula sa pamumulsa at ibinukod ang mga palad sa bandang ibabang hamba ng bintana. Tumanaw siya sa malayo bago sumagot sa Ginoo. I'm sorry, pero komplikado ang lahat. Ayaw ko rin pong ma-expose siya sa ngayon sa magulo kong buhay. I understand. Tinapik ni Michael sa balikat ng binata. Pero kung sakaling magbagong isip mo at maging antibok ng iyong puso ay sabihin mo lang sa akin. Humarap si Oscar sa Ginoo at bahagyang yumuko. Maraming salamat po sa unawa, sir. Hinayaan na ni Michael na makaalis ang binata. Nang magsara ang pinto ay mukhang pagod na bumalik siya sa kinaupuan. Pumalatak siya bago tinawagan ng panganay na anak upang kamustahin ito. Present na bang lahat? Tanong na supervisor sa nagmamanage ng mga intern na naroon. Yes po sir, pero hindi ko pumatukoy kung sino sa kanilang kamag-anak ng chairman. Halos pabulong na tugon ni Rhoda sa supervisor na si Justin. Matamang pinagmasdan ni Justin ang isa-isang 10 internship na naroon. Walang sinabi ang assistant ng chairman pero binanggit nito na isang babae. Mayaman ang angka ng chairman kaya tsak sa unang tingin pa lang ay makikilala niya ito. Inutusan niya mga ito na magpakilala. Gustong mapaismi ni Juliet nang manguna sa pila si Rose upang ipakilala ang sarili sa supervisor. Feeling bida na naman to. Trabahong pinunta nila sa kumpanya pero todo suot ito ng alahas. Maging ang suot sa paa ay may takong.
Kakaiba ito sa kanilang lahat na simple lang ang suot na kulay puting t-shirt at maong na pantalon, then rubber shoes. Napangiti si Justin sa babaeng unang nagpakilala. Sigurado siya na itong kamag-anak ng chairman. Agad niya binigyan to ng magandang pwesto at magaan lamang na trabaho sa loob ng opisina. Sobrang saya ni Rose at natuwa kaagad sa kanya ang lahat ng empleyado sa kumpanya. Ang ginagawa niya lang ay encode at halos walang ginagawa sa harap ng computer. Samantalang ang mga kasama ay halos tambak ang trabaho sa mga to. Girl, ano nangyari parang buhay senyorita si Rose dito? Reklamo ni Gigi habang nagpapahinga sila sa small canteen. Break time nila ng 15 minutes at dalawang kantin sa naturang kumpanya, may maliit at may malaki. Hindi ko rin alam pero hayaan mo na siya. Ayos ka lang ba? Tanong niya kay Gigi at sa kanilang dalawa ay ito ang mas pagod. Walang tigil kasi ng utos dito ng regular employee. Parang ginawa silang katulong at yaya ng mga to. Kaya pa naman pero nakakapagod ang makita na may favoritism sila sa unang araw pa lang. Nairitang tugon ni Gigi. Ramdam ni Juliet ang inis na nadarama ni Gigi. Sa kanya baliwala ang ganoon pero nakikiramdam din siya. Luke, inalok pa nila ng pagkain ng babaeng yan. Inis na pagpapatuloy na complain ni Gigi. Huwag mo nang pansinin o tignan at nang hindi ka mainis. Payo ni Juliet sa kaibigan sa inubos ng tinapay na kinakain. Napabuga ng hangin sa bibig si Gigi at inisang subo ng tinapay na kinakain. Naiirita talaga siya sa nangyari ngayong araw at sinigurado sa hanggang sa matapos sila doon ay ganitong mangyayari. Lumipas ang buwan at lalong lumala ang sitwasyon. Sa department na pinapasukan nila Juliet, naging toxic ang tao na sa paligid dahil na rin kay Rose. Lalo sumama ang mood ni Juliet nang makita si Oscar na lagi niyang iniiwasang makasalubong sa kumpanya. Oscar! Patakbong nilapitan ni Rose ang binata. Ikaw nga, totoo nga palang nakauwi ka na. Nagagalak na kumapit pa si Rose sa braso ng binatang nahabol sa hallway. Mabilis na nagyuko ng ulo si Juliet nang lumingon sa gawin niya si Oscar at binagala ng hakbang. Nakaintindi naman si Gigi at sinabayan siya. Dahan-dahang binawi ni Oscar ang brasong hawak ni Rose matapos ulyapan ng babaeng nasa likuran nila. What are you doing here? Dito kami nag-intern. Nakangiting sagot ni Rose at pinakita sa lahat na close sila ng binata. Muling napatingin si Oscar kina Juliet na para bang hindi siya kilala o hindi nakikita. Sa sobrang abala niya sa trabaho ay pansamantala niya nakalimutan ng sarili. Nang masalubong ni Gigi ang tingin ni Oscar ay inirapan niya ito at hinila na sa kamay ang kaibigan upang malampasan ng binata. Saka lang nakahinga ng maluwag si Juliet nang makapasok na sila sa working area nila. Pero masakit pa rin sa tainga na marinig ang pinag-usapan sa paligid. Gosh, ang swerte ni Rose. Hindi nga may pagkakailang kamag-anak siya ng chairman dahil kilala niya rin ang general manager. Nangunot ang noon ni Juliet nang marinig ang sinabi ng isa sa regular employee. Kaya ba ganun ang trato nila kay Rose? Naitanong niya sa sarili. Lalong nagingay sa loob ng department nila Juliet nang makapasok na rin si Rose kasamang supervisor na sip-sip din at bakla. Napaismit sa isipan si Juliet at lalong yumabang na si Rose. Rose, paano mo nakilala si Sir Oscar? Alam mo bang walang nakakalapit sa kanyang babae at ang sungit? Tanong ni Justin. It's a long story, marating sagot ni Rose. Nang makitang natatawa si Juliet dahil sa sinabi niya ay inis niyang nilapitan to. Blankong ekspresyon ng mukha ni Juliet na tumingin kay Rose. Ikuha mo nga ako ng maiinom, pagalit na utos ni Rose kay Juliet. Kasama ba sa trabaho mo ditong pagiging senyorita? Malamig na tanong ni Juliet sa babae. Nagulat ang mga naroon sa naging sagot ni Juliet. First time lang din itong magsalita at pabalang pa. Tahimik lang kasi ito at parang may sariling mundo sa oras ng trabaho. Which? How dare you para sagutin ako ng ganyan? Galit na tinabig ni Rose ang folder na nasa lamesa ni Juliet. How dare me? Galit na tumayo si Juliet habang turong sarili. How about you? Who are you para umaktong prinsesa sa kumpanyang ito? Duro naman niya sa dating kaibigan. Nakagat ni Rose ang loob ng labi at parang biglang umurong ang dila niya. Nagulat din siya sa ugaling pinapakita ni Juliet. Bigla itong tumapang at first time na lumaban sa kanya sa maanghang na salita. Bitch! Ang lakas ng loob mong kausapin ng ganyan si Miss Rose! Galit na tinabig ni Justin sa balikat ng dalaga upang mailayo kay Rose. Muntik nang matumba si Juliet dahil sa lakas ng pagkatabig sa kanya ng bakla. Mabuti na lang at nasa likuran lang niya si Gigi at naging maagap sa pagsalo sa likod niya. Naikuyom niyang kamao at pinigilan ng sarili na masampal ito dahil sa ginawa sa kanya. Naiiyak na sumiksik si Rose sa tabi ni Justin at hindi alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Sa katalasan ng dila ni Juliet, mabuti na lang at naroon ang bakla pero nag-alala siya na baka malaman itong katotohanan na mali ito sa pagkilala sa kanya. Pero wala naman siyang
Kilala sa batch nila na ganun kayaman kaya sinakyan na lang ang maling pagkakilala sa pagkatao niya. But you have doubts ngayon. Ewan ba niya pero ibang authority sa pagkatao ni Juliet kapag nagalit to. Huwag kang matakot tumahiya sa kanya, Miss Rose, at nandito ako para ipagtanggol ka. Pangaalo ng bakla sa dalaga. Tumawa na mapakla si Juliet at humalukip-kip sa kinatayuan. Alam mo po bang bawal yung mistreating mo sa inyong hawak na tao? Huwag mo kong questionin at turuan. Alam kong nagsiselos ka lamang kay Miss Rose dahil sa status niya at ngayon ay close pa sila ng general manager. Sumang-ayon ang karamihan sa sinasabi ni Justin at ang tingi pinukol kay Juliet ay naawang naiinis. Excuse me sir, pero wala namang dapat ikainggit sa pagkatao ng babaeng yan. Kilala rin namin ni Juliet si Mr. Oscar para sabihin yung kainggitan namin. Matarin na sabat ni Gigi. Lalong nakagat ni Rose ang ibabang labit na karamdam ng pagkabahala. Hindi niya dapat ginagalit si na Gigi dahil kilala siya ng mga to. Isa ka pa, alalahanin niyo nakasalalay sa akin ng performance niyo upang makagraduate. Galit na turo ni Justin sa magkaibigan. Sir, huwag niyo na po silang pagalitan at okay na ako. Awat ni Rose sa bakla upang matigil ng sagutan. Baka kasi kung saan pa mapunta ang usapan at malamang hindi siyang kamag-anak ng chairman. Dapat kayong magpasalamat kay Miss Rose at mabait siya. Kung hindi dahil sa kanya ay huling araw niyo na to. Angil ni Justin sa dalawa bago inakay si Rose pabalik sa working table nito. Pabagsak ni binaba ni Juliet ang mga kamay mula sa pagkaka-cross arms. Walang paalam na tumalikod siya at umalis ng area. Juliet, saan ka pupunta? Oras ng trabaho. Galit na tawag ni Justin sa dalaga, ngunit hindi siya nilingon. Gagamit lang po siya ng banyo, si Gigi na nagpaliwanag kahit alam niyang hindi ng dahilan ng kaibigan. Kahit hindi nagsasalita ang kaibigan ay may hinala siya na itong tunay na kamag-anak ng chairman ng naturang company. Gumisi siya nang magsalubong ang tingin nila ng bakla. Pinararating ng tingin niya dito na nagkamali ito ng binangga. Nangunot ang noo ni Justin nang mabasang laman ng isipan ng isang intern. Nainis siya sa ganung paraan ng tingin. Lalapitan niya sa sana ito, ngunit may biglang dumating. Kinabahan siya bigla't assistant yon ng chairman. Tahimik siyang sumunod dito nang magsalubong ang tingin nila. Lagot, mukhang nabalitaan na kaagad na pinahiya niyo si Miss Rose. Ani ng isang empleyado tinakot si Gigi. Tinawanan lang ni Gigi ang mga maling haka-haka na mga naroon at nagkunwaring abala na sa trabaho. First time ni Justin ang mapatawag sa opisina ng chairman kaya sobrang kabado siya. Sa tagal na niyang nagtatrabaho sa naturang kumpanya, ay hindi pa nagsalubong kahit tingin nila ng chairman at ngayon ngay pinatawag pa talaga siya. Pagkapasok niya sa loob ay may nakita siyang babaeng nakaupo sa swivel chair, ngunit nakatalikod to. Hinanap niyang chairman ngunit wala. Mr. Justin, magpasalamat ka at wala ngayon ng chairman. Matigas na turo ng assistant ni Michael. Sir, kung tungkol po sa intern, ginagawa ko naman po lahat upang protektahan siya. Kanina lamang po nagkaroon ng problema at agad kong narisulba. Pinangunahan na niya ng paliwanag. Sigurado ka na nagawa mo ng tamang trabaho mo? Galit pa rin tanong ng assistant. Mariing naglapat ang mga labi ni Justin. Ang dumoble ang kaba ng dibdib niya habang nakatingin sa babaeng nakatalikod. Bigla siyang nagkaroon ng doubt kung tamang tao bang napakitaan niya ng kabutihan. Nang dahan-dahang umikot ang swivel chair tumarap sa kanyang nakaupo doon, ay parang biglang tumigil ang tibok ng puso niya. Umawang ang mga labi niya at nalaki ang mga mata ng makilalang babae. Alam mo na ngayon kung anong pagkakamali mo? Tanong ng assistant kay Justin. I'm sorry po. Hindi ko po alam na kayong tinutukoy na. I cleared my identity now. Hindi para magustuhan mo o itrato ng maayos. Gusto ko lang na maging fair ka sa lahat ng tao mo at walang maging favoritism. Kahit pakaanak siya na may-ari ng kumpanyang ito. Malamig na putol ni Juliet sa pagsasalita ng bakla. Napayuko ng ulo si Justin at hiyang-hiya sa ginawa. Hindi pumasok sa isip niya na isang loki ang taong dapat niyang igalang. Walang pagbabago, bumalik ka sa trabaho at umaktong hindi ako kilala. Bigyan ng trabaho ang bawat isa sa amin. Kapag lumabas ang tungkol sa tunay na pagkatao ko, ipapalagay ko sa blacklist ang pangalan mo at hindi ka na makakahanap ng maayos na trabaho. Opo, pakakatandaan ko pong sinabi niyo at maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng chance para manatili sa kumpanyang ito. Halos lumuhod na si Justin sa harap ng dalaga, ngunit pinigilan siya nito. Bumalik ka na sa trabaho mo. Nagbaw si Justin sa dalaga at sa assistant bago nagmamadaling bumalik na sa area. Kung hindi lang sa banta at bilin ng tunay na kaanak ng chairman ay masasabunutan niya si Rose. Ang kapal ng mukha nito at hindi siya tinama sa maling pagkakilala sa pagkatao nito. Sir, ano pong nangyari? Bakit po kayo pinatawag ng chairman? Tanong kaagad ng leader sa bakla. Hindi ni Justin sinagot ang mga tanong. Huwag nang maraming tanong. Magtrabaho na at mula sa araw na to dapat pantay ang trabaho ng bawat isa.
Mabilis na kinuha ni Justin na nakatambak na folder sa table ni Gigi at hinati yon. Nagtatakang napatingin si Rose sa bakla nang ipatong nitong mga folder sa table niya. Kung gustong makakuha ng certificate, magtrabaho ka ng maayos. Masungit na tura ni Justin at sinamaan ng tingin si Rose. Natahimik ang mga naroon at natakot na baka pati sila'y mapag-initan ng supervisor. Pero nagtataka sila at biglang nagbagong pakitungo ng bakla kay Rose. Ilang sandali pa'y napating sila kay Juliet na kapapasok lang galing banyo. Muling bumalik ang tingin kay Justin ngunit ang tahimik nito at mukhang biglang bumait. Gustong matawa ni Gigi sa mga nasaksihan pero pinigilan niyang sarili. Masaya siya at biglang nahihirapan si Rose sa trabaho nito. Hindi na siya nagtanong pa sa kaibigan kung ano pa ang nangyari. Hanggang sa oras ng uwian ay biglang may tumigil na kotse sa harapan nila ni Juliet. Parehong hindi kaagad nakahuma sina Gigi at Juliet nang bumaba ang salamin sa bintana ng kotse at makilalang driver noon. Ihahatid ko na kayo. Inis na sinamaan ni Gigi ng tingin si Oscar. Unang tagpo muli nito at ni Juliet pero ganun ang bungad. Hindi man lang muna bumati at nangamusta. Gigi, mauna na ako sa'yo. Parang walang ibang taong nakita si Juliet at mabilis na inilabas ang susi ng motor mula sa backpack na dala. Mabilis na binuksan ni Oscar ang pinto ng sasakyan at tangkang hahabulin si Juliet, ngunit pinigilan siya ni Gigi. Huwag mo na siyang guluhin pa at nananahimik ng puso niya. Hinawakan pa ni Gigi sa brasong binata upang hindi mahabol ang kaibigan niya. Napatingin si Oscar sa dalagang lumayon at ngayon ay nakaupo na sa isang motorcycle. What's wrong? Tanong niya kay Gigi. Umikot ang mga mata ni Gigi at nagtanong pa talagang binata. What's wrong? Diyan ka magaling. Ang magpaasa tapos sasaktan lang sa bandang huli ang kaibigan ko. Hindi pa ba sapat na ipinakita mo sa kanyang wala siyang halaga sa'yo? Napabuntong hininga si Oscar. Pwede bang mag-usap tayo sa ibang lugar? Natigilan si Gigi at napatingin sa paligid. May mga tao na palang nakatingin sa kanila at halatang curious. Paano naman kasi? Kinakausap siya ng isang general manager at halatang galit pa siya. Kahit hindi pa sumasagot si Gigi ay pinagbuksan na ni Oscar ng pinto ito. Napabuntong hininga si Gigi at napilitang sumakay. Kahiya kung tatanggihan niyang binata. Kilala ito ng mga empleyado tapos siyang bilang intern ay inisnab ang kapugian nito. No way! Ani niya sisipan at kagad nang pumasok sa sasakyan. Bago may sarang pinto ay nakita pa niya si Rose. Taas no siyang ngumiti dito bago isinara ang pinto. Dinala ni Oscar ang dalaga sa isang malapit na coffee shop lamang. Pagkaupoy tinanong niya kagad ito. Bakit mo ko binlock sa contact list mo? Dahil galit ako sa'yo. Pati ako yung umasa na maaaring magkaroon ng future sa pagitan niyo na kaibigan ko. Parang kang sagot ni Gigi sa binata. Huminga ng malalim si Oscar at naintindihan kung bakit nasabi niya ng dalaga. How is she? Lalo lamang nainis si Gigi sa binata at sa halip na linawin o linisin ang bagay na dahilan na kinakainis na inibang paksa. Dahil sa ginawa nito ay pinatutunayan lamang na tamang mga kaibigan na ikakasal na ito sa iba. She's fine at malapit na magkaroon ng ibang mahal. Napaismit si Gigi nang makitang reaksyon sa mukha ng binata. Pero baka dinadaya lamang siya ng sariling paningin. Malabong magalit o magselos to kung may ibang mahal ang kaibigan niya. Marami akong priority sa buhay ngayon. Kung talagang may iba na siyang mahal, then masaya ako para sa kanya. Okay, baliwalang sagot ni Gigi pero sa kaloob-looban niya nasasaktan siya para sa kaibigan. Hindi mo sana pagsisihan ang pambabaliwala mo sa sarili mong damdamin. Hindi na niya pinigilan ng dalaga ng tumayo ito't hindi man lang ginalaw ang kape at cake na order niya para dito. Kapag dakay pabagsak na ibinaba niyang nakakuyom na palad sa lamesa, ang buhay na pilit niyang inaayos ay parang ang hirap gawin. Ang daming balakid lalo nang para sa sariling kaligayahan. Kapag pinili niya ang sariling damdamin ay makakaladkad lamang niya ang dalaga sa sitwasyon na maging ito ay maaring maapektuhan. Gusto niya lang naman na maging stable ng buhay niya bago pumasok sa isang relasyon. Ngunit mukhang malabo nang mangyari. Isa pa ay nakiusap ang chairman na huwag mo nang ipaalam sa ama niya na wala siyang balak makipag-cooperate tungkol sa kasunduan. Humaharap ngayon ang kumpanya sa shortage ng materials at may anomalyang nangyayari. Kailangan na munang marisolba iyon bago putulin ang kasunduan. Marahas na tumayo si Oscar at umalis na rin pagkabayad sa na-order. Napakamot sa ulong staff ng naturang coffee shop at kitang hindi pareho nagalaw ang serve na inumin at pagkain. Pagdating sa parking sa sasakyan sa loob ng bakuran nila ay pahintamad na pumasok si Juliet sa bahay nila. Anak, may sakit ka ba? Tanong kaagad ni Almira sa anak nang makitang matamlay ito. Ayos lang po ako, ma'am. Yumakap siya sa ina at tumalik sa pisngi nito. Si daddy po, hindi pa siya dumarating iha. Sandaling napaisip si Juliet tungkol sa ama, napapansin niyang ilang linggo na itong busy sa kung anumang trabaho.